Cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting time mga katropa, ganap na pong 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balita, Headlines. illegal na paputok na kumpiska sa bayan ng Nara. Headlines. At talagang nagkaroon po ng confiscation at meron pong violation po ng 7183 po dito yung bibenta po lamang ng mga paputok. Headlines. Mahigpit na operasyon kontra maingay na muffler at kuluro mas papaigtingin ngayong taong 2026. Pero kasi pag sobra na ng alauna, maingay na talaga, problema na yun. Hindi na selebrasyon yung nakaugalian doon, na talagang perwisyo na. Headlines. Sa atin naman po ang balitang regional, Headlines. rocket debris na may Chinese flag natagpuang nakalutang sa may baybayin ng Sulu. Headlines. Sa national, pagpapatayo ng mas maraming silid-aralan maisa sa katuparan ngayong 2026. Headlines. Sa atin naman po ang balitang international, EA i-take over muna ang pangangasiwa sa Venezuela ayon po yan kay President Trump. Headlines. Sa balitang showbiz, MUO nilinaw na walang pagbabago sa pagmamay-ari at liderato sa organisasyon. Pinag-aaralan ang kaukulang aksyon laban sa false misleading statement. Headlines. Sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Venus Williams gagawa ng kasaysayan sa muling pagsabak nito sa Australian Open. Headlines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw ng Lunes, ika-5 sa buwan ng Enero taong 2026.
Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM official Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lugar. Sa balitang lokal, ilang motorista ang nahuli dahil sa paggamit ng maingay na muffler sa operasyon ng City Anti-Crime Task Force at ng PNP bago ang pagsalubong ng bagong taon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Batay sa pinatutupad na ordinansa ng lungsod, ang mga lumabag ay pinatawan ng multang nagkakahalaga ng 1,000 piso para sa unang paglabag, habang ang mga sasakyang may illegal na muffler ay inimpound. Samantala, ang mismong may-ari ng sasakyan ang siyang sumira sa kanilang muffler. Sinabi ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad na nasa 99 decibels lamang ang pinahihintulutang ingay ayon yan sa ordinansa ng lungsod. Babala ng City Anti-Crime Task Force, tuloy-tuloy ang operasyon laban sa mga maingay na muffler kahit tapos na ang pagsalubong sa bagong taon, kung saan maaari pa ring hulihin ang mga lumalabag kahit na umaga. Dagdag paniligad, ang mga barangay tanod ay maaari ring magbigay ng ticket sa mga traffic violators kung sila ay na-deputize ng City Traffic Management Office o CTMO. Mahalaga umano ang dipostisasyon ng mga barangay tanod upang maging katuwang sa epektibong pagpapatupad ng mga batas trapiko sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasi pag sobra na ng alauna, maingay na talaga, problema na yun. Hindi na selebrasyon yung nakaugalian doon, na talagang perwisyo na. O nag-joint operation din yung PNP at yung ating anti-crime task force. May mga nahuli, no? Hindi ko lang hawak actually, hindi lang kung ilan, pero hindi bababa sa 10. Parang kung di ako nagkakamali, 1,000 pesos ang first offense. Ang tinig ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad sa panayam ng XFM Palawan. Samantala, iniulat din ang insidente kung saan 3 turista mula sa isang cruise ship ang siningil umano ng labis na pamasahe ng isang tricycle driver sa kanilang city tour. Matagal na umanong problema sa lungsod ang mga kolorum na sasakyan, lalo na't kinakailangan munang may maghain ng reklamo bago ito mapatunayan at mahuli. Kaugnay nito, inihayag naman ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligad na magpapatuloy ang operasyon ng lungsod laban sa kalorum sa ilalim ng kanilang War on Kalorum na may kaakibat na multa at pag-impound ng mga sasakyang mahuhuli. Patuloy ang paalala nito sa publiko na sumunod sa mga umiiral na ordinansa at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lungsod. Sa atin yung city tourism, sana pagka ganyan may cruise ship, no, mabisuhan na agad o mabibigyan ng idea yung mga pababa na ito lang yung rate, ang pamasahe, diba? At least walang problema o dito lang sumakay. Kasi problema talaga natin yung kolorum Ang hirap yan pagka nasa kalsada na So once na kailangan mapatunayan mong nasingil talaga or bago natin ma-apprehend. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Ginoong Richard Ligad, ang head ng City Anti-Crime Task Force dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Express. Balita sa umaga.
At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po ito sa kanyang mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang bukan. Samantala, mga nagtitinda ng paputok sa bayan ng Nara, Palawan ang nakumpiskahan matapos mapatunayang walang kaukulang permit at pahintulot upang magbenta ng paputok. Ayon kay Police Major Rick Ramos, tagapagsalita ng Provincial PNP, umabot sa 148,000 ang kabuuang halaga ng mga paputok na nakumpiska sa isinagawang operasyon. Isinagawa ang pagkumpiska sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fire Protection or BFP sa Provincial PNP upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang sunog at aksidente. Samantala, ikinumpirma ni Police Major Ramos na wala silang naitalang insidente ng pagpapaputok ng baril sa hanay ng mga kapulisan sa buong lalawigan ng Palawan itong pagsalubong sa bagong taon. Matatanda ang ilang taon na ring na hindi ipinagtutupad ang pagtitape o pag-seal ng baril sa lalawigan. Itong panahon po ng New Year, ang buong lalawigan po ng Palawan ay generally peaceful po. But meron po tayong dalawang low-speed firecracker incident. Ito po ay sa bayan po ng Rojas. Ito po ay coordination po natin sa atin ng Bureau of Fire Protection at tayo po ay nag-action to it. At talagang nagkaroon po ng confiscation at meron pong violation po ng 7183 po dito. Yung binabanggit nga po natin na talagang magbibenta po lamang ng mga paputok doon po lamang sa mga designated areas at kailangan po ng autorisadong mga documents. Tinig ni Police Major Rick Ramos, tagapagsalita ng Provincial PNP. Samantala, kaugnay nito, nagbigay rin ng paalala ang Provincial PNP sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang magmaneho ang mga minor de edad upang makaiwas sa aksidente sa kalsada. Iginiit ni Police Major Rick Ramos, tagapagsalita ng Provincial PNP, na ang pagmamaneho ay nangangailangan ng lisensya at hindi dapat ginagawa ng basta-basta, lalo na ng mga hindi otorisado at walang sapat na kaalaman sa batas trapiko. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat isa. Ang bibilis po magpatakbo, nakikipag-karera, at marami pong data ang nagsasabi na talagang mostly at kung mapapansin po ninyo, mga minor de edad po ang involved po doon sa ating vehicular accident. But then again, paalala pa rin po sa ating mga magulang na talagang pag-ingatan po yung kanilang mga anak, huwag pong hayaan na magmaneho yung mga bata po, huwag pong hayaan na magmaneho na alam naman po natin na wala po silang otorisadong papel na nagsasabi na sila po ay allowed. Tinig pa rin ni Police Major Rick Ramos, tagapagsalita ng Provincial PNP. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 nga vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Samantala, sa oras na 18 minuto makalipas na po ang alas 6 ng umaga, karagdagang mga balitang lokal pa rin po tayo mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin po natin ang balitang mabahong tubig na umapaw sa daan sa sentrong bayan ng El Nido, Palawan. Inirereklamo. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report.
Nakatakdang iimbestigahan ng mga kinaukulan ang inirereklamong mabahong amoy o tagas ng tubig kanal sa Kali Hama at Rizal ng sentrong bahagi ng bayan ng El Nido, Palawan. Ito'y matapos ang agarang pagresponde ng team mula sa Sewage Treatment Plant o STP, kung saan pinanimula ang dahilan ay ang linya ng STP. Subalit nang ma-inspeksyon ito, ang mabahong tagas di umano ay nanggagaling sa basurang naipon sa kanal. Pangalawang ulat ng mabahong tubig na umapaw sa daan ay pinost na sa social media at nabatid ng STP team na may mga basurang nabara sa kanal ng nasabing lugar dahilan upang hindi makadaloy ng maayos di umano ang tubig sa drainage canal. Nabatid na pansamantalang pinasipsipan ito ng STP team habang iniulat ang problema sa lokal na pamahalaan upang maimbestigahan at maaksyonan. Samantala, umani ng samot-saring reaksyon, espekulasyon mula sa social media ang nasabing problema kung saan hindi malinaw anya kung may nagtatapon ba ng basura sa kanal na siyang dahilan ng masangsang na amoy o di kaya ang umaapaw na mabahong tubig ay nahaluan ng iba pang dahilan ng kakaibang amoy nito. Habang inaasahang inibisigahan ito ng mga kinaukulan upang matukoy ang dahilan at agarang masolusyonan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Bella Mucha, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Ginang sa Quezon, Palawan, nanlumo matapos manakaw ang laman ng alkansya na umabot sa 40,000 ka pesos. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran. Live report. Nanlumo ang isang ginang sa Sitio Bliss, Barangay Alfonso 13 sa Palawan matapos pasukin ang kanyang tindahan kamakailan ng gabi at manakaw ng mga binatilyong laman ng kanyang alkansya na umunay umaabot sa 40,000 pesos na kung saan ayon sa inilabas na post ng anak ni ginang na si Desirel da Celulario, inakala nilang ang pera lamang sa drawer ang tinangay ng mga suspeka. Subalit kalaunan ay napag-alamang ninakaw din pala ang laman ng alkansya matapos itong butasin ng mga binatilyo. Samantala, naging sanhi ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga Quezonian matapos may post sa social media at mag-viral ang insidente. Ayon pa sa ilang residente, tila sunod-sunod na umano ang nakawan sa munisipyo na kinasasangkutan ng mga kabataang suspek. Dagdag pa ng ilang individual na nakapanayam ng news team na tumangging magpakilala anumang mangyari raw sa mga kabataang sangkot sa pagnanakaw na pinababayaan ng kanilang magulang ay huwag umano silang sisihin kung anong mangyari sa mga ito dahil nagiging perwisyo na raw sa komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa ragkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, Undersecretary Gregorio Murillo Jr. at Direktor ng DOH Mimaropa Rodolfo Abornos bumisita naman sa Balabac District Hospital kasama si Congressman Jose Chavez Alvarez upang alamin di muno ang mga kakulangan at kailangan ng nasabing pagamutan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Bumisita si Congressman JCA sa Balabac District Hospital kasama sina Jose Gregorio Murillo Jr. at Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, Director of DOH Mimaropa, nitong January 3, 2025. Mainit naman itong sinalubong ni Mayor Suay Bastami ng Balabac, Palawan. Ayon sa LGU Balabac, ang layunin ng pagbisita ni Congressman JCA at ng iba pa ay upang alamin ang mga kinakailangang kagamitan at kakulangan ng nasabing ospital para na rin sa mabilis at produktibong serbisyong maibibigay nito sa bawat pasyente. Gayunpaman, Pinagmalaki naman ni Mayor Astami ang serbisyong naibibigay ng hospital sa kanyang nasasakupan dahil na rin sa hindi na kailangan pang dalahin sa bayan ng Brooks Point ang mga residenteng nangangailangan ng kaukulang tulong. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ang Balabac District Hospital sa pagbisitang isinagawa sa kanilang bayan upang maipaabot ang mga bagay na kinakailangan ng naturang
tanggapan. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mamibili ito sa lahat ng butika. Malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga. 4-day work week ipapatupad ng DENR at Senro Palawan simula ngayong araw, January 5, 2026. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio. Live report. Magsisimula na ngayong araw, January 5, 2026, ang 4 na araw na pasok kada linggo ng mga empleyado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Community Environment and Natural Resources Office. Kabilang sa mga ito ang Penro Palawan, Centro Puerto Princesa at Centro Brooks Point. Ang nasabing kautusan ay magtatagal naman hanggang March 27, 2026. Sa inilabas ng Public Advisory ng DENR Mimaropa, ang 4-day work week schedule ay nilunsad ng DENR Administrative Order No. 2025 at 34. Sa bagong schedule, ang pasok ng mga kawani ay mula Lunes hanggang Huwebes na lamang, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para sa lahat ng kanilang public transactions. Mula dito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express. Balita sa umaga. Alas 6:25 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Samantala, dakoy na rin natin ang detalye ng ating pong mga balitang regional. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na natagpuan nakalutang ang rocket debris na may marka at watawat ng bansang China sa may baybayin ng pangutaran sa lalawigan ng Sulu. Sa isang statement nito pong nakalipas na araw ng Sabado, Enero 3, iniulat ng Philippine Coast Guard na hinatak ng lokal na mga mangingisda ang naturang rocket debris malapit sa barangay Suwang, Buna. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng naturang barangay ang nababanggit na rocket debris. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Western Sulu sa barangay officials para sa posibleng paglilipat ng debris sa kustudiya ng ahensya para sa mas maayos na handling at disposisyon. Kaugnay nito, hinimok ng ahensya ang publiko na agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kakaibang bagay na mamamataan sa dagat para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Express. Balita sa umaga. Umabot sa kabuuang 114 na insidente ang naiulat sa gitnang Luzon simula alas 12:59 ng tanghali ng pagsalubong sa bagong taon. Sinabi ni Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Direktor ng Pulisya ng Central Luzon, na kabilang sa mga insidenteng ito ang 3 para sa indiscriminate discharge of firearms sa mga lungsod ng Mabalacat, Pampanga at sa Malolos at sa Baliwag, Bulacan. Isa para sa stray bullet, 37 para sa illegal possession, use, sales of firecrackers, and 44 para sa voluntaryong pagsuko ng mga pinagbabawal na firecrackers, pyrotechnics device, at 29 firecracker causing injuries para sa kabuuang 114 na insidente. May kabuuang 50,994 kapiraso ng ipinagbabawal na paputok at pyrotechnic device, kabilang ang 448 improvised cannon o boga ang nakumpiska rin sa riyon, dagdag ng Central Luzon na Top Cop. Express. Balita sa umaga. Balitang nasyonal. Samantala sa atin naman po ang balitang nasyonal, tiniyak naman ni Senador Sherwin Gatchalian na mapapabilis ang pagpapatayo di ng mga silid-aralan sa ilalim ng 2026 national budget. Ayon sa enrolled budget measure, 85 billion pesos ang inilaan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms. Sa naturang halaga, malaking bahagi di ang nakatuon sa pagpapatayo
pagpapalit at pagkumpleto ng mga gusali mula kindergarten hanggang sekundarya, pati na rin sa mga tech vocational laboratories. Giit pa ni Senator Gatchalian, hindi lamang sa mas malaking pondo ang inilaan, kundi tiniyak din ang mas mabilis na implementasyon sa tulong ng iba't ibang sektor. Layunin ng hakbang na ito na sabay-sabay na maisakatuparan ang mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa upang matugunan ang backlog sa pasilidad ng edukasyon. Express Balita sa Umaga. Samantala, naniniwala si Las Peñas City Representative Mark Anthony Santos na ang pagkakasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill ay isang paraan upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Ginawa ni Santos ang pahayag kasabay ng lalo pang lumalawak na panawagang ipinagbawal na ang political dynasty sa bansa. Tiwala ang mambabatas na mas maraming kongresista rin ang magtutulak nito. Ngayon at nasimula na ng House leadership na magpakita ng interes sa naturang panukala. Naniniwala ang mambabatas na maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay susuporta rin sa tuluyang pagkakasabatas ng naturang panukala sa lalong madaling panahon. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Dako naman po tayo mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balita mula sa labas ng ating bansa. Ipinag-utos ng kataas-taasang hukuman ng Venezuela hating gabi noong Sabado na pansamantalang gampanan ni Vice President Delcy Rodriguez ang pamumuno sa bansa matapos maaresto ng Estados Unidos ang kanilang Pangulo na si Nicolas Maduro na ngayon po ay nasa New York City sa bansang Amerika. Sa desisyon ng korte, initasan si Rodriguez na akuin at gampanan ang pansamantalang kapasidad, ang lahat ng tungkulin, kapangyarihan at responsibilidad na kaakibat ng posisyon ng Pangulo. Ito'y upang matiyak na ang pagpapatuloy ng pamalaan at ang komprehensibong pagtatanggol sa kanilang bansa. Ayon pa sa batas ng Venezuela, ang ganitong deklarasyon ay nagbunsod o magbubunsod ng pagsasagawa ng halalan sa loob lamang ng 30 araw. Sa ngayon, pansamantala lamang ang pag-upo ni Rodriguez bilang pinuno ng Estado habang patuloy na dinidinig ang kaso ni Maduro. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Inanunsyo ni US President Donald Trump na iti-take over ng Estados Unidos ang Venezuela matapos ang matagumpay na operasyon militar sa Caracas. Ayon sa kanya, pansamantalang pamamahalaan ng US ang bansa hanggang sa maitatag ang ligtas na transisyon tungo sa bagong gobyerno. Inaresto ng mga pwersang Amerikano si Venezuelan President Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Cilia Flores. Dinala sila sa Estados Unidos upang harapin ang mga kasong narco-terrorism at drug trafficking. Nanatiling ipinatupad ang embargo sa langis ng Venezuela habang nakaposisyon ang mga pwersang pandagat ng US sa riyon. Binalaan ni Trump ang iba pang opisyal ng Venezuela na maaari silang masapitan ng kaparehong kapalaran kung patuloy silang magiging mapang-abuso. Plano ng US na isali ang mga kampanyang Amerikano sa muling pagpapatayo ng industriya ng langis ng Venezuela. Express Balita sa Umaga. Alas 6:32 na po ng umaga. XFM Weather Update. Weather Update. Flash Report. Para naman po sa magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Lunes, ating munang dakuin ang DOST Pag-asa, si Sir Obet Padrina para sa huling taya ng panahon. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat at narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 5, 2026. So welcome back po sa lahat ng mga magbabalik opisina at balik eskwelahan po ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na nga dito sa may bahagi ng lalo na po dito sa may northern Luzon. Samantala, makikita po
ninyo itong kumpol ng kaulapan na siyang nakakaapekto, partikular na sa may bahagi ng Bicol Region, kasama rin itong bahagi ng Kabisayaan. Ito po yung shear line, yung banggaan ng malamig na amihan at gayon din yung mainit na easterlies, magdadala pa rin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po sa may bahagi ng Bicol Region, kasama na rin itong area ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas. Maapektuhan din ng shear line ng bahagi ng Mimaropa. Ang iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, mga may hinang pag-ulan na mararanasan, habang sa Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman po maaaring mangyari sa araw na ito. Mapapansin din natin sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area. Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw base sa pinakahuling datos natin sa ngayon. At dito nga sa Luzon, makikita po natin ay malaki pa rin yung posibilidad ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ang mararanasan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa. Dulot po yan ng shear line. May hinang pag-ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, kasama itong Cordillera, maging sa area po ng Aurora, ilang bahagi ng Laguna at Batangas sa araw na ito. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, makararanas ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan sa araw na ito. Malaking bahagi ng Luzon, lalo na po yung Northern and Central Luzon, mga light to moderate rains lang yung maaaring maranasan, habang hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang mararanasan sa may Southern Luzon, dulot nga ng shear line. Patuloy pa rin yung epekto ng Northeast Monsoon na siya nagpapababa ng temperatura sa ating bansa. Agwat ang temperatura sa Lawag na sa 21 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 19 to 27 degrees Celsius, sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman nasa 20 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan din lalong-lalo na sa may southern part ng Palawan. Dulot naman po yan ng easterlies. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 28 to 30 degrees Celsius, habang dito sa Puerto Princesa nasa 26 to 30 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Kabisayaan makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may hanggang malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Eastern Visayas na epekto ng shear line. Mag-ingat pa rin sa mga potensyal ng mga flash flood and landslides, lalong-lalo na nga dito sa may area ng Eastern Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 29 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 24 to 29 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, epekto ng easterlies, inaasahan din yung mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama dyan yung Sulu, maging ang Basilan at Tawi-Tawi sa panahon sa araw po na ito. Ito'y dulot nga ng easterlies, kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng flash flood and landslide sa may western part ng Mindanao. Samantala, ang nalabing bahagi ng Mindanao makararanas naman ng mga localized thunderstorms sa araw na ito. Yung agwat naman ng temperatura sa Zamboanga City nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as of 5 a.m. po, may naka-issue pa rin tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin magiging malalakas sa mga pag-ulan sa araw na ito. Partikular na nga sa malaking bahagi ng Bicol Region, yung Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging yung Northern and Eastern Samars. Kaya po mag-ingat po yung mga kababayan natin sa Bicol Region at sa may area ng Samars sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito. At posible po noon magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line, magdadala ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan hanggang araw po ng Martes, bukas, at magpapatuloy ito hanggang sa Miyerkules. Mapapansin natin, itong epekto ng shear line ay mananatili po sa may bahagi na nga, lalo na po sa may Bicol Region. Kaya asahan pa rin ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may Bicol Region, ang mga posibilidad ng patuloy na mga malalakas sa mga pag-ulan sa linggong ito. Base po sa datos natin, hanggang Miyerkules magpapatuloy itong malalakas sa mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Lalong-lalo na again sa mga kababayan natin sa may Bicol Region, epekto po yan ng shear line.
Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po wala na tayong nakataas na gale warning. No? Nag-issue na po tayo ng final gale warning at inaasahan na lamang natin katamtaman hanggang sa maalong lagay ng karagatan ng mararanasan sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman yung inaasahan natin magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat po pag may mga localized thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng ating mga baybay dagat. Kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog, ganap na 5:40 ng hapon. Sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at dito po sa panahon.gov.ph, makikita po ninyo real-time, nakamapa ang lahat ng ating mga advisories sa buong bansa. Kasama po dyan yung mga rainfall information, thunderstorm advisories, flood advisories at heavy rainfall warning sa buong Pilipinas. Kaya bumisita na po kayo dito sa ating websites, pag-asa.doc.gov.ph at lalo na po sa panahon.gov.ph. At muli po, welcome back po sa mga babalik sa opisina at mga eskwelahan sa araw na ito. At live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Obet Padrina mula sa DOST Pag-asa. Showbiz News! Nilinaw ng Miss Universe Organization na walang pagbabago sa pagmamay-ari at liderato sa organisasyon. Ginawa ng International Pageant Organization ang paglilinaw sa isang statement noong Sabado, Enero 3, 2026 bilang tugon sa anyaya false at misleading statements sa ownership at leadership ng Miss Universe Organization na lumilikha ng kalituhan para linlangin ang publiko. Makalikom ng investment sa hindi maayos na paraan at i-exploit ang Miss Universe brand para sa pansariling benepisyo. Bilang tugon, pinag-aaralan ngayon ng Miss Universe Organization ang naturang usapin kasama ang kanilang legal advisors at gagawin umano nila ang lahat ng kaukulang hakbang para matugunan at mapigilan ang mga mali, misleading o hindi otorizadong aksyon o mga statement. Hinimok naman ng pageant organization ang publiko, partners nito at miyembro ng media na sumangguni lamang sa official channels nito para sa tama at beripikadong impormasyon. Showbiz News! Balitang Sports. Para naman po sa ating balitang pampalakasan, nakatakdang umukit ng kasaysayan sa Australian Open si 7-time Grand Slam singles champion Venus Williams. Ito po ay matapos na makatanggap ito ng wild card entry sa naturang torneo na magsisimula sa Enero 18 sa Melbourne. Ayon po sa organizer na magbabalik ang 45 anyos na tennis star sa Melbourne Park 28 o 28 taon matapos ang unang paglalaro nito. Noong pong 1998 ay tinalo niya ang nakababatang kapatid na si Serena sa second round bago natalo si Lindsay Davenport ng USD sa quarterfinals. Una nang sinabi ni Venus noong Nobyembre na maglalaro ito sa Auckland, New Zealand, kung saan nakatanggap ito ng wildcard 2 linggo bago ang Australian Open. Express Balita sa Umaga. Oras natin mga kababayan, mga katropa, ganap na pong 42 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga. At mga katropa, inyo na po narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na real station sa buong lalawigan ng Palawan.
Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!